Yun, good day mga idol. Welcome po sa Alakdan Game Farm. Dito po tayo ngayon sa Shoson Game Farm kasama ang owner na si Boss Rocky Legaspi. Idol, magandang tanghali ha. Salamat po sa pag-welcome po dito sa farm. Thank you rin sa pagbisita. Isang kalangalan po sa... Ngayon, naka-personal. Nagkita na rin tayo. Idol ko to, Alakdan Vlogs. Yan, i-follow nyo rin po si Sir Rocky. May mga social media account po yan. Yes. Yan mga idol, nandito tayo para makipagkwentuhan sa ating idol. Bihira kasi mga ganitong pagkakataon na makakausap tayo ng agent tsaka sikat. Kaya eto, magkikwentuhan muna kami mga idol. Kamusta pag-ikot mo, idol, sa farm? Ayos naman. Bali idol, isa yung pinakatumatak sa akin yung kumbaga sa lahat ng napuntahan kong farm. Miss ako dun sa sa mga materialis na kahit ano diyan pwedeng kuhain. Oo. Yun naman kasi din ang turo sa akin ni Lolo Ed, katulad na sabi ko kanina. Talaga kahit na pwedeng i-share natin sa mga kaibigan natin. Ang galing nga yung gusto natin, ganda yung breeding nila, nagtatagumpay din sila. Kaya talagang bumabalik yung mga yun naman ang importante, babalik sila sa atin at nandun yung tiwala, nandun yung suporta. Kaya kami, lalo na ako sa inyo mga idol, maraming salamat, no? Kasi kundi dahil din sa kanila, kaaraman din tayo. Oo, of course. Tsaka napaka-solid talaga kumuha dito dahil yung gusto mo talaga, yung makukuha mo. Kumbaga, walang tago, walang... Exactly. Ikaw mismo ang pipili. Ikaw mismo, kahit yung nasa breeding pen, pwede ibitaw yan. Oo. Makukuha mo, kung anong magustuhan mo. Bali, sir, di ba sikat po kayo sa lemon? Sa lemon, Ayun po ba yung baseline nyo dito, lemon? Baseline is lemon. Ayan. Actually, yan yung mga linyada namin talagang matagal na kay Lolo Ed, yung Ducalci Lemon, Ducalci Claret, at of course, yung personal na pinapuro niya, yung kinreate niya, yung Eddie Shoson Blues, o mas kilala sa mga abuhin. Abuhin po. Abuhin, Kasi yung blues po is abuhin. Abuhin, Tapos, may pile po kayo dyan, diba? May pile din, meron tayong Dungay Roundhead, Billy Rubble Hatch, tsaka kagandahan, Thompson White yan, meron tayo. Ang kagandahan nito mga to, nakuha pa to ni Lolo Ed sa mga mismo nag-originate ng mga linyada. Kumbaga talagang authentic talaga. Katulad yung Ducalci Claret and Ducalci Lemon, kay Ducalci niya mismo nakakuha. Yung Dungay Roundhead, kay Dungay niya nakuha. Bali, ang roundhead nyo po pala dito is Dungay. Dungay and Allen. Dungay and May Allen din kami. Dalawang klase po. Yung pile, meron tayo. Meron din, si Lolo Ed kasi may sa mga off color. Yan, meron din siyang spangled. Yung spangled niya, tinatanong ko sa kanya yan dati pa, ang sabi lang niya, ayun nga, may nagbigay na kaibigan sa kanya sa Quezon nung nando pa yung farm niya. So, ayun, from there on, nilaban niya, maganda naman daw yung score, kaya minintay niya na rin. Pero yung yan, may blending na yan ng Thompson White tsaka lemon. Maganda naman na lumaro yung mga spangled natin yan. Eye breaker po. Oo. Yung sa lemon naman po, kasi sikat na sikat po kayo sa lemon. Ultimong panahon pa ni Idol Eddie. Oo. Lemon na talaga eh. Ano po ba yung history ng lemon? Kasi ang kwento sa akin ni Lolo Ed noon, kinuha niya kay Ducalci early 70s. So, ang sabi niya nga nun, ang tryo nun is 15,000. Ang mura pa, no? Kung isipin mo. Pero, during those days, siguro 150,000 na yun, no? Mahal na po yun. Oo, tapos, yun yung sinabi niya, yung unang dating nun ni Ducalci, nung kumuha siya, yun yung mga lemon talaga, yung pulok. Oo. Tapos, lemon hacken. Yung pangalawa naman, na dating ni Ducalci, mga late 70s yung kwento sa akin Lolo. Pangalawang kuha niya, ang nakuha naman niya, yung mga dark side. Mga kidila daw kasi nun ni Ducalci, puro mga dark. Kaya may dark kami. So, dalawang family yan, dun lang namin nilalaro yung pagdating sa breeding. Yung light side at dark side, may difference po ba yan sa style nila sa halos pareho lang. Pero kasi ngayon, ang pinapadami namin yung sa dark side,
Meron kami dyan na trainer. Lahat naman ng inaanak, maganda. Kaya continuous pa rin siya sa production. Mas marami po yung binibreed yung dark side. Mas marami. Pero meron naman yung mga light side. Nakita mo nga kanina doon, Oo nga po. yung binigyo, nandun naman. Tapos, Lemon na lemon eh. sa mga lemon lang, mga idol, may lumalabas talaga ng mga manner ko minsan. Talagang kasi ang sabi nga rin ni Lolo Ed, nung kinuha niya yan, meron mga nanunuka na daw talaga ng kaya. Pero usually naman, pag hawak na sila, okay naman. Pag kukunin lang, ganyan. Kukunin lang. Pagka binitawan mo naman na sa ruweda, nakafocus naman na sila. Bali, sa lemon po, ano po yung style po ng lemon? Para alam po ng mga viewers. Ang pinakagusto ko sa Lemon Idol, vertical sila lumaro, tapos nandun yung timing, of course yung cutting nandun. Cutting. Oo. Accuracy po. Accurate sila. Makikita mo talaga pag may lemon blood, yung laro niya iba. Kunyari, for comparison lang muna sa sweaters, talaga makikita mo, umiilag siya, nandun yung timing, Kumbaga, nagwe-wave po. nag-wave, nandun. Yung pa-side to side. Pero pag nakapitan ka naman, yun, talagang ka na. Tapos. Oo. Ang lemon po ba talaga is hindi po talaga sila high station? Oo, medium lang. Pagka na-inbreed mo pa nga, mas lumiliit Mas pa. lumiliit. Kaya kami dito, yun din ang kung makikita nyo sa mga vlog ko, kadalasan nung nare-release namin, mga 7/8. So, may 1/8 siya, like round head or sweaters, para at least medyo gumanda yung sukat niya. For commercial din, medyo pumogi. Yan, Pero kami naman kasi dito, talagang base kami sa performance. Kahit na, kita mo nga, sa bakal na namin, ang papangit, talagang umiscore pa rin naman kahit na maganda pa rin naman. Tapos, napansin ko rin po nung hinipo ko yung mga lemon dito is heavy bone. Heavy bone Yung mga po ba ganyan talaga? naman kasi true selection na rin talagang sa breeding. Of course, siselect mo na yung mga magaganda. Of course, lemon, minsan may lalabas siya talagang Parang balangkini. Oo, hindi lang Pero syempre, ayan, tinuro sa akin ni Lolo Ed, check mo yung buto, sisiw pa lang. So, na-check na namin yung buto, pag okay, ayun. Parang gradual yan, selection. So, mula maliit hanggang malaki, sineselection namin. Baga matitira talaga yung best of the best. Oo, yun talaga. Talagang napaka-importante po talaga pala nung Tsaka yun nga, selection, no? sinabi ni Lolo Ed, pag maganda yung buto, matigas yung buto, proportion, talagang malakas, talagang maayos siya. yung pala yung secret. Oo, kaya kailangan doon tayo titingin. Minsan, wag lang tayo mag-depend base din sa itsura. Ako, yun talaga, yung sa hipo, tsaka of course, sa bitaw. Kaya yung mga pupunta nga dito, yung iba, ayaw na ibitaw eh. Hindi, kinukuha na. Sabi ko, hindi, bitaw natin. Kasi gusto ko makita mo rin yung Pag naramdaman nila yung yung tipo kasi iba, gustong-gusto mo. Oo. Tapos sa lemon naman po, may white legs po ba na lemon? Yes, meron. Oo. Mismo dito po sa inyo, may naglalabas. Yung inano sa akin yan ni Lolo Ed, tsaka from my experience din, dun sa video nga ni Lolo Ed, dati ang ginagawa niya nga, kasi may lumabas sa dark legs, yan so, ang reason naman niya nung araw, hindi daw maganda yung performance ng lumalabas na ganun sa lemon. So kami, siyempre, turo ni Idol, ni Lolo ko, siyempre, Talagang sinusunod din namin. So yun, lalabas naman talaga yung yellow legs, tapos may lumalabas din na mapusyaw. Yun, okay yun. Mas gusto ko yun sa yellow legs. Pero Sa pag yellow nag-throwback ng puti, yun ang pinaka-favorite ko. kapag nag-throwback po siya ng puti yung Oo, iba yung iba yung, basta makikita mo sa laro, iba. Iba yung sa pag white legs yung Pero bihira po. Bihira naman, pero ngayon kasi, ayun, true selection nga, di ba, white legs, so yun ang isasalang namin, ibabalik namin. So, may mga lumalabas na rin. Kumbaga kaya nyo na po magpalabas. Maganda naman yung resulta. Kaya, yun ang pinapadami namin. Bali sa breeding nyo naman po, ano po yung breeding nyo po dito? Ano pong style? Kumbaga, outcrossing po, mga brother-sister, mga ganon. Dito kasi, mama back to papa. yung ganon. Naka-line breed lang kami, binabalik lang namin. So, kung makita mo yung mga breeding trend, tsaka flock mating. So, doon sa loob, yung mga inahin, karamihan dyan, magkakapatid sa ina o sa tatay.
Tapos ibabalik lang namin sila. Minsan sa tito, gano'n. Oo. Wala naman po ang depekto. Wala naman. Basta maayos naman ang breeding mo, alam mo yung ginagawa mo. Lalo na, may cross, lalo na yung mga magkakapatid, yan. Minsan may lalabas yan. Oh. Pero, pag yung sa 7818, kunyari, may mga lalabas yan na Picom eh. Picom. So, yun, pwede mo nang ipasok kahit magkapatid. Turo diyan ni Lolo Ed. Nakita ko naman, totoo naman, walang inbreeding na nangyayari. So, maayos yung mga labas na. Pagdating ko lang 7818. Yung 18 niya, kunyari, yun. For example lang, yun ang ano. Kasi, di ba, kunyari, yung 18 mo, sweaters. So, yung lalabas doon, sa 10, baka may 2 o 3 na Picom. So, through selection, pwedeng yun ang kunin mo. Yung pinakaano nyo po ditong breeding is, maximum na po ba yung 7818 o binibreed nyo pa pong sa 15-16? Ayun, good question, Idol, no? So, ako, tinuro sa akin, Lolo. Sa kanya kasi, sa amin lang to, hindi, sa iba kasi, iba, kanya-kanyang breeder, iba-ibang pananaw, no? So, viewpoint sa amin, kay Lolo Ed, 7-8 pataas, consider niya na 6 pound. So, 7-8, 15-16, 31-32, and so on, yun. So, ayun, 7-8 pa lang sa amin considered na 6 pound. Hindi naman kami masyadong maselan. Ang kailangan talaga yung uniform, tsaka syempre yun ang pinaka-importante. Ayun nga, karamihan dyan, yung mga nakikinig sa'yo, mga clients na rin natin dito, meron sila nandun, Dosyoson GF, yung client account natin nandun. Makikita lahat doon nandun. So, kahit na papano, maganda rin naman yung score. Kaya, ayan, makikita nyo, ang dami lagi may order, bumabalik sila. Kaya, nakakatuwa. At, ayun, lubos ang pasasalamat namin sa tumatangkilik at sumusuporta pa rin sa farm. And tsaka mga idol, si Sir Rocky Legaspi po is talagang umi-score yan, mga idol. Ayan, nakasama ko po siya no bakal sa bakal 1. Ayan, buti na lang, hindi kami pinagtapat kasi nakakaya naman. Pero kuminsan, di mo maiwasan yan eh. Kung bakal sa bakal 4 nga, yung mga kaibigan natin, yung mga nakatapat natin, ang gagaling ng mga manok. Talaga may halo lang din swerte. Kaya sinuwerte din yung mga manok natin. Kasi sa akin din po, mga nakatapat ko talagang mga matitibay. Matitibay naman. Pero nakalusot naman din. Tsaka ako, yung sinasabi ni Idol Atong Ang, totoo yun. Yung sa video na sinabi niya, pag malas ka sa araw na yun, huwag mo nang pilitin. Kahit na anong gawin mo. Talagang talo, huwag mo nang pilitin. Talo talaga. Tsaka, yung mga gano'n eh. Tsaka kapag sa atin po, dapat pag talo po talaga. No talo, talo eh. Sports game po. Wala nang dahilan, wala nang sisisihin. Kami kuminsan joke lang, sisihan. Sa team kasi namin, mahilig kami biruan. Gano'n, pero wala sinisisi. Ganun naman talaga managan. Dapat masaya po. Kailangan sports tayo. Ganyan talaga sa ano eh. Hindi naman natin madodomina yung pwedeng maging consistent pero hindi pwedeng dominate. Yun din ang sinasabi ko sa mga idol na mga pupunta dito. Sinishare natin ng mga bloodline natin. Alasang may talo, may panalo. Pero pag lagi ka naman zero o lagi ka talagang zero, totally laging puro talo, something's wrong. So, siguro pwede rin sa nagko-condition mo, o pwede sa tare, yun. Marami pong factor. Pero, yun, gano'n. Pero hindi dapat, pwedeng basta sisihin lang yung manok o sisihin yung nag-condition. Kasi dito sa amin, katulad doon, may mga bumibili. Actually, sinasabi ko, hindi naman nakahanda yun. Kukunin agad. Pagkakuha, kinabukasan. So, ayun. Iba pa rin yung nakahandang manok. Kasi pagka bago mo bitawan sa ruwedan, dapat naibigay mo na lahat ng 100% na Oo, para talagang naka-prepare siya. Tulungan kasi. Yun na yung tulong mo sa kanya, yung pagko-condition. Tsaka confident ka na dahil nabigay mo nga yung 100% condition. Oo. Hindi ka kakabahan na nakaraan, hindi ko napakain to ng at least umayos, makikita mo nagtrabaho naman. Ito naman. Pag natalo lang, yun lang.
Mas magaling nga yung kalaban. Magaling na. Oo, ganun talaga. Dapat ganun po yung Oo, mindset, ganun hindi yung lang. ano, yung Hindi yung, ay, natalo yung manok ko kasi ganito yung nangyari. Kasi ganun. wala na ng gana. Oo, dapat na ano tayo. Dapat kapag natalo tayo mga idol, ano, kasi 'di ba, halimbawa, for stag, natalo tayo sa una. Dapat focus lang tayo, hindi tayo magpapekto sa una. Kumbaga, bawi tayo sa second. Tapos ganoon, huwag tayo mapapanghinaan ng loob kasi Ganun lang, hanggat may natitirang pa, ay, may hope, di ba? Pero yun nga, sinasabi din ni Lolo Ed yan, kahit na anong galing ng manok mo, may katapat yan. may katapat. Kumbaga, huwag tayo maapektuhan kapag naunahan tayo ng Kahit na yung super na super yung manok mo, tapos yung kapatalon-talon lang, yun. madalas nga po ako natatalo ko sa ano, yung pangit na ano, yung patalon-talon lang. Oo, yun. Biruin mo yung dati, Coliseo, yung kalawa, ano lang. Parang talagang Tagalogin, hindi mo talaga Oo. pwedeng i-underestimate eh. Tapos yung sa akin, talagang quality, 3 times. Oo, Ang ginawa po, hindi na umalis sa pwesto, tumalon-talon lang. ganun lang. Tapos liliko lang ng patalikod. Hindi umalis sa pwesto, parang di pinagpawisan. Kuminsan kasi pag yung isa umangat, may mga manok, hindi naman sasabayan yun eh. Yun yung magagaling talaga. Sira yung ano, yung laro. Ang hirap po kalaban ng gano'n, yung ano, aangatan ka lang ng aangatan. Kaya dapat sa training, sa conditioning, kasama din yan. Yan, boss, medyo mababa na yung kwentuhan natin. Ano po yung maipapayo natin mga nagsisimulang breeder na gustong mag-alaga? Ano po yung tips at payo nyo sa kanila? Of course, ang mapapayo ko dyan, idol, katulad din ng sinasabi ng iba, una, magsimula ka na maayos. Kumuha ka dun sa, tignan mo kung sino yung nagpapanalo. Yun. At yun nga, yun ang pinaka-importante sinasabi ni Lolo, winning line. Winning lang. Ako doon ako naniniwala kasi not all breeds are created equal. So meron talagang, hindi naman natin sinasabing talagang 100%, 90% winning. Ang sinasabi lang natin, yung medyo mas mataas yung winning rate niya. Kaya doon ka magsimula. Yung mga idol, narinig nyo kay Sir Rock Legaspi na mismo. Yan. Ayun yung mga tips na pwede nyong hawakan kung magsisimula kayo magmanok. Sir, ito last, ano lang to, request ko lang to kung ano po yung maipapayo nyo sa akin. Sa akin naman po. Small breeder po. Ayan, katulad yan. Ako actually, tinatanong ko kanya si Idol, kamusta yung production niya. Ayun, kinagkwentuhan kami. Gano'ng kalaki yung farm niya, gano'ng karami yung mga nakatali niya. Ang sinabi ko lang, ayan, nagbablog din siya. Idol din to eh. Sikat dito sa pagbablog. Tuloy-tuloy mo lang, Idol. Keep it up. Tapos, ngayon, in demand ang manok, produce lang na produce. Basta yung hanggat kaya. Tapos, produce ka lang ng maayos. Siyempre, basta hindi pasado sa quality, iano na. Kasi, ang bibigay lang natin dapat sa mga kaibigan natin, yung maayos lang. Talaga Para, ang importante, babalik sila. Tsaka, siyempre, pag maayos kasi, mas malaking chance na bumalik, tsaka mas malaking chance na pagdating ng sagradas na nanalo yan. Kasi maayos yung binigay mong manok eh. Kumbaga, tayo na lang gumamit ng class B. Oo, tayo na lang. Hayaan na natin sa kanila yun. Ano lang, pangtanggal kati po. Oo, kita mo yung mga namin, mga likod daliri, medyo paling. Pero hanga po ako, nagpanalo po. Sinamahan na rin ang swerte. Kumbaga, nasa tempo. Oo, tsaka matitibay din naman yung mga talagang matibayan lang din, tsaka pagalingan, paswertihan din, yung sinasabi nila. Kanya-kanyang paniniwala yan, mga idol. So yung mga idol, dito ko na po tatapusin ang vlog. Ayan, maraming salamat po sir. Thank you very much sa pag-visit dito sa farm ha. Sana soon makapasyal po uli ako dito. Definitely ba? Napakalayo po. Susunod pa po kami. Pag sa Laguna ako naman pupunta sa iyo. Paghapunta niyo po doon, sabihin niyo lang po yung request niyo. Pagluluto ko po kayo. Kasi dati po akong food vlog. Ayun, ayos pala eh. Thank you, idol ha. Mga idol, thank you very much ha. And God bless us all. Yan, subscribe niyo po kami mga idol. Alright.